but nevertheless, they appointed me as chairman of the Committee on Economic Development and Investment Promotion. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Deng Hirang, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Congratulations sa mga bagong Philippine Councilors League National Officers headed by Raul Coro, ang National Chairman from Muntinlupa, and Councilor Abalos, President from the city of Mandaluyong. Tayo po ay galing din dyan, naging chairman tayo for 2 terms. At ang aking presidente at the time ay si Governor Chavit Singson dahil naging councilor siya sa Narvacan. And Councilor Tata Sala na ngayon mayor ng Municipality of Santa Cruz. I served both of them because of COVID. And at that time, dahil sa COVID, ay hindi kami nagkaroon ng eleksyon sa Philippine Councilors League. Kaya incumbent tayo tuloy-tuloy dahil walang eleksyon. Now, hindi na po tayo tumakbo in spite sa mga pakiusap ng iba na bumalik, na tayo ko na rin because I want to serve my city. But nevertheless, they appointed me as chairman of the Committee on Economic Development and Investment Promotion for and behalf of the Philippine Councilors League members nationwide. Yung Philippine Councilors League po ay grupo ng mga konsyal sa mga munisipyo sa buong bansa. We are approximately 17,500 plus councilors. Buong bansa yan. Munisipyo ninyo, may councilor dyan. Kasama natin yun sila. And bilang chairman ng Committee on Economic Development, International Relations, we will study kung ano yung mga ways to go. Ano yung ating gagawin? Maybe nagkaroon ng crisis ngayon sa Middle East. Siguro, dyan sa mga local government units, they can come up. Legislative measures and activities. Template kung paano natin magkaroon ng mitigating measures. Ano ibig sabihin ng mitigating measures? Yung mga paraan na kung saan yung epekto ng pagtaas ng gasolina ay hindi masyado maramdaman ng ating mga kababayan. Of course, number 1, thriftiness. Hindi na masyadong paggastos ng mga local officials. Yung mga travel na hindi na kailangan, huwag nang magbiyahe. Instead, ibili ng bigas, ibigay sa ating mga naghihirap. Tayo naman, wala naman tayong problema yung mga councilors, may sweldo naman. So maybe limit of travel. Number 2, limit of, expenses. Let's re-study our present budget. Yung mga project na hindi kailangan as of this time, we can go into social services program. Yung mga taxes na dapat ipataas, huwag na munang itaas because the timing is not good. We are in crisis. In fact, alos kapareha ito ng COVID. Maremember niyo yung COVID. Hindi tayo nakakalabas dahil pag tinamaan ka ng sakit, napakahirap. Ang mahirap doon sa COVID, hindi mo alam yung kalaban mo. At least ngayon dito, malaman mo yung kalaban mo na pwede mong makakalabas ka pa rin. Kung sipag lang at saka sa tiyaga at saka sa thriftiness o hindi magastos, kaya-kaya natin yun. Mas mahirap ata yung COVID. And we were able to survive during the time of COVID. So kaya-kaya natin itong gasoline. But the general impact nito ay napakalaki. Tataas ang bilihin ng pagkain. Yun, mabigat yun. Araw-araw yun. I think the rice now is around 60 or 70 pesos per kilo. Ang gasolina ay tataas. Kung dahil walang pera yung mga tao, walang mamimili. Pag walang mamili, ano mangyari? Walang halin, walang kita. Pag walang kita, walang pangsweldo. Pag walang pangsweldo, ikaw bilang padre de pamilya, husband, wife, or anak nagtatrabaho, wala ka ng trabaho, anong ipapakain mo sa iyong pamilya? So yun po yung malaking challenge. Yung pagpunta mo sa kusina, wala ng bigas. Saan ko kukuha? Mangungutang ka. Pag mangungutang ka, saan yung pangutangan mo? May irap din. O marami ka ng utang dati. Wala na magpapautang sa iyo. Meron naman mangungutang, hindi naman magbayad, so hindi makaulit. So yun po yung problema natin. Ano yung solusyon? Hindi kaya po ng gobyerno ito. Ang kaya ng gobyerno, ayusin yung budget, huwag magpataas ng taxes, iwasan ang mga unnecessary expenditures. Kasi ang epekto ng gasolina, tataas ang tuition. Ang bigas, tataas lahat ang bilihin. Because you have to bring down the product from the market down and from the source down to the market. Ganun po kabigat ang sitwasyon natin sa ating bansa. Now, bilang chairman ng finance of the Philippine Councilors League and International Relations, siguro gagawa tayo ng statement for the councilors to be thrifty. Ibig sabihin, to come up policy that will reduce
the unnecessary expenditures and realign the budget if necessary. Yung mga project na hindi kailangan, ilipat natin sa mga medisina, sa bigas. Kahit paano, mapupunta sa sambayan ng Pilipino yung pera nila. Kaysa mapunta man lang doon sa mga ghost project o ano-ano dyan. Now, the City Council or the Provincial Board to realign, reduce, delete, and come up legislative supplemental budget that will reflect the needs of our people because of the ongoing crisis that we are facing. And magdasal po tayo. Alam mo, lahat ito gawa ng tao eh. Tayong naniniwala sa Diyos at kay Allah, magdasal po tayo na mabigyan ng magandang desisyon ang mga gumagawa ng desisyon. At bilang former chairman of the Philippine Councilors League at ngayon chairman of the Committee on Economics and International Relations, my advice, let's review your respective budget. Pag-aralan nyo yung at isang ayon ninyo dun sa pangangailangan ng tao because we are in crisis. Ang tao po ay tumitingin sa atin dahil tayo ang gumagawa ng desisyon at tayo ay pinili nila ibalik natin sa sambayan ng Pilipino dyan sa ating mga municipalities. This is Councilor Danny Dayang Hirang, ang ganda ng Pilipinas. Ipagdasal po natin ang kapayapaan. God bless Philippines. See you next time. Maraming salamat po. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.